Magpagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 092984676699. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Ang tunay na tagapagmana. Kabanata 2061 hanggang Kabanata 2070. Kabanata 2061. Alam talaga ng kanyang inaang. Tungkol sa multi-do-herb. Grand Elder, anong nangyayari? Bakit iniwan sa iyo ni Inay ang bagay na ito? Philip nagtanong. Umiling ang matanda at nakangiting sinabi, ang talento ng iyong ina ang una sa mundong ito. At walang maglalakas loob na tumanggi sa kanya. Dapat may dahilan siya kung bakit niya iniwan ang bagay na ito. Noon, ang iyong nanay at tatay mo ang namamahala sa ika-6 at ika-7 sona sa Nonagon. Kilala sila bilang Double Emperors. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay sumiklab ang kaguluhan sa Nonagon. Walang choice ang mga magulang mo kundi umalis. Ang aksidente ng iyong ina ay higit pa o hindi gaanong nauugnay sa Nonagon. Marahil ay konektado rin ito sa multi-do-herb. Tumingin ang dakilang elder sa langit, nalilito sa pag-iisip. Bakas sa mukha niya ang mga alon ng kalungkutan. Philip nakinig sa pagkamangha. Nalaman na niya kay Feneley na ang aksidente ng kanyang ina ay may kaugnayan sa Nonagon. Gayunpaman, ang multi-do-herb ay may kaugnayan din sa kanyang ina. Ngayon, hindi kaya ang naiwan ng kanyang ina sa ika-6 na sona ay ang bakas sa multi-do-herb na ito. Munting unggoy, bakit mo tinatanong ang tungkol sa multi-do-herb na ito? Biglang lumingon sa kanya ang matanda at nagtanong. Philip dumilim ang mukha ni at matagal siyang nag-alinlangan. Bago sinabing, may gintong dugo si Winnie. Ayon kay Dr. Gates, may 3 taon na lamang siyang mabubuhay. Sa ngayon, ang tinatawag na elixir of life lang ang makakapagpagaan sa kalagayan ni Winnie. Ano? Gintong dugo, biglang. Umupo ulit ang matanda na may pagtataka sa mukha. Pagkatapos noon ay parang may naisip siya na ikinagalit niya ng husto. Umungol siya, ikaw, ilayo mo sila. Umalis ka agad. Pagkatapos, bumangon siya at tumalikod na puno ng galit ang mukha. Philip, nagulat ako sa biglaang eksena. Tumayo siya at sumigaw. Grand Elder, ano? Huwag ka nang magtanong. Bilisin mo at umalis ka na. Dalhin mo siya kasama mo. Sumigaw ang dakilang elder at nagsabi, mga karumal-dumal na kasalanan. Bakit ito ang gininto ang dugo at ang pamilyang Lovelace? Bakit ito nangyayari? Saan nagkamali? Umalis sa patio ang dakilang elf na parang nababaliw. Philip, nakatayo roon ng mahabang panahon at hindi mo ari kung bakit. Biglang nagalit ang Grand Elder. Sinulyapan niya ang butler na nakatayo sa gilid bago siya tumalikod at umalis sa looban. Sa pintuan, kanina pa naghihintay sina Win at Mila. Nakikita-Philip habang naglalakad palabas na may hindi kasiya siyang tingin. Lumapit si Win at sinabing, Phil, anong problema? Nag-away ba kayo ng Grand Elder? Philip sumulyap kay Win na may malumanay na ekspresyon sa mga mata at nakangiting sinabi, wala lang, balik na tayo. Tumango si Win at sumakay na sa kotse habang nakaakbay si Mila. Lumapit si Horace sa mga sandaling ito na may bahagyang pagtataka sa mukha. Sumenyas si Philip, tumabi at nagtanong, nag-away ba kayo ng Grand Elder? Philip pumiling at sinabing, hindi ko alam kung bakit siya biglang nagalit.
Nag-uusap lang kami. Tungkol sa ilang bagay na walang katuturan. Anong mga bagay na walang katuturan? Tanong ni Horace. Philip nag-isip sandali at sinabing, wala lang, Tiyo Horace. Pauwiin ko muna sina Winnie at Mila. Kailangan pa nating pumunta sa kinaroroonan ni Third Mother mamayang hapon. Sa sinabi nito, Philip tumalikod at umalis. Nakakunot ang noo ni Horace. Habang nakatingin Philip paalas na pabalik. Sumulyap siya sa pintuan ng courtyard nang nagbitiw bago siya umiling at umalis. Samantala, sa bakuran ng Grand Elder, ang dakilang elder, na nakasuot ng simpleng damit, ay nakatayo sa bakuran habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nakaharap sa isang gwardya na nakasuot ng itim na damit at nakaluhod sa lupa. Mataimtim niyang sinabi, pumunta sa pamilya Lovelace para imbestigahan ang mga detalye ni Gwyn at kumpirmahin kung anak nila siya. Oo, Grand Elder. Magalang na tumugon ang gwardya at umalis sa bakuran. Ang dakilang elder ay tumayo sa bakuran, tumangala sa mga puting ulap sa kalangitan, at mamulong. Ano ang nangyari? Parte din ba ito? Kabanata 2062. Balik sa Philip ni. Sa hapon, di na niya sina Win at Mila sa tirahan ng kanyang ikatlong ina. Ang lugar ni Aryazar ay simple at simple. Ang estilo ng dekorasyon ay parang bahay at eleganteng. Sa pagdating ni Win at ng bata, lumabas si Arya mula sa likod bahay na may ngiti sa labi. Humakbang siya at hinawakan ang kamay ni Win sabay sabing, Winnie, ang dami kong narinig tungkol sa iyo. Mula kay Hazel at Nadja. Seeing you today, ang ganda mo talaga. Halika dito at maupo. Kakapanganak mo lang at hindi dapat tumayo ng matagal. Ikatlong ina, bahagyang tumagilid si Win at magalang na hinarap siya. Mahal na mahal ni Arya sina Win at Mila. Si Mila siguro ito. Ang cute, kinurot ni Arya ang chubby na mukha ni Mila. Sinabi ni Win kay Mila, ito ang pangatlong lola. Tumangala si Mila kay Arya na may malalaking mata at binati, ikatlong lola. Masayang tumawa si Arya at nagsimulang makipagkwentuhan kina Win at Mila. Mahira Philippe isang dekorasyon lamang sa tabi nila. Pagkatapos kumain ay nagkwentuhan pa ng ilang minuto. Sina Win at Arya Philip binawi sila. Bago umalis, hinayla ni Arya Philip sa tabi. Seryoso at tame time niyang sinabi, huwag kang tatakbo sa susunod na mga araw. Wala ang iyong ama at ang pamilya ng sangay ay may sama ng loob sa iyo. Huwag magdulot ng anumang gulo at matutunan kung paano sakupin ang negosyo ng Clark. Kukuha ako ng magdadala sa iyo sa paligid ng mga property. Philip tumango siya at sumagot. Tama ka. Samantala, sa sangay ng pamilya Clark. Madaling araw, ang grupo ng mga taong nakaluhod sa Memorial Hall ng pamilya ng sangay ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkahapo at pananabik ng makita nila ang pagsikat ng araw. Gusto nilang tumayo, ngunit pagkatapos lumuhad buong gabi, ang kanilang mga binti ay manhid na. Bukod dito, sa sandaling ito, si Christian Clark, ang pinuno ng pamilya ng sangay, ay hindi pa tumatayo. Nakaluhod pa rin si Christian sa looban ng memorial hall na may matinding lamig na dumadaloy sa buong katawan. Ang lamig na ito ay parang talon. Nakatago sa bagyo, malapit nang mapunit ang mundo. Nang makita ng mayordomo na nakaluhod pa rin ang pinuno, ipinaalala niya sa mahinang boses. Chief, umaga na. Pwede ka nang bumangon. Gayunpaman,
Hindi pinansin ni Christian at nanatiling nakaluhod. Dahil nakaluhod pa siya, ang mga elder at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay, pati na ang mga young masters at young ladies, ay hindi nang ahas na bumangon. Sa sandaling ito, kinasusuklaman nila Philip sa kalagitnaan. Dahil lang sa kanya kaya kinailangan nilang lumuhad dito magdamag. Pagkaraan ng 10 minuto, isang grupo ng mga gwardya ang pumasok mula sa pangunahing pasukan ng Memorial Hall na pinamumunuan ng isang matandang nasa edad 50. Tiningnan niya ang lahat ng taong nakaluhod sa looban. Pagkatapos, lumapit siya kay Christian, bahagyang yumoko, at sinabi, "Chief, ang unang elder ay nag-utos na bumangon ka." At saka, gusto kanyang makita sa law enforcement hall. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Christian. Huminga siya ng malalim at nakayukong sinabi, "Naiintindihan ko." Kabanata 2063. Pagkatapos tumayo ni Christian, ang mga elder at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay, gayon din ang mga young masters at young ladies, sa wakas, ay nangahas na sumunod. Pagkatapos, umalis si Christian sa Memorial Hall kasama ang lalaking nasa edad 50. Pagkaalis ni Christian, ang iba pang miyembro ng pamilya ng sangay sa Memorial Hall ay naglakas loob na ilabas ang kanilang mga hinaing. Nako, manhid ang mga pako. Iyan ay ang lahat na sinumpa Philip kasalanan niya. Oo, damn it. Matapos akong lumuhad dito buong gabi, halos mamatay na ako sa gutom. Nahihilo ang grupo ng mga layaw na young masters at young ladies. Hindi na sila makapaghintay na umalis sa Memorial Hall at bumalik sa ginhawa ng kanilang sariling mga tahanan. Sa Memorial Hall, mahigit isang dosenang matatanda at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay ang nanatili. Sa sandaling ito, nagkatinginan sila. Ang ilan ay walang magawang umiling at bamantong hininga. Bago sinabing, babalik ako, kung gayon. After one night of suffering, hindi na kaya ng katawan ko. Aalis na rin ako. May mga bagay pa akong aasikasuhin sa kumpanya. Ilang sandali, ilang elder at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay ang nagpaalam kina Wade at Desmond. Sa Memorial Hall, iilan na lang ang natitira sa matandang masters at Desmond. Bang! Masungit ang mukha, sinipa ni Wade ang isang flower pot sa gilid. At sumigaw, "Damn it! Anong kabalbalan? Nabuhay ako sa loob ng 50 taon, ngunit hindi pa ako nakaranas ng gayong kahihiyan. Gaya kahapon." Malamig din ang ekspresyon ng mukha ni Hansel. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Kahit ano paman, hindi natin pwedeng pabayaan ang bagay na ito." Kumalat na ang balita tungkol sa nangyari kahapon. Ito ay pagkawala ng imahe at dignidad ng pamilya ng sangay. Kung hahayaan lang natin, bababa ang prestihiyo ng branch family sa Arcadia Island. Mawawalan ng saysay ang planong matagal na nating inilatag. Ngumuso si Desmond at sinabing, "Tama. Binubuli ng maldita na brat na iyon ang branch family at pinatay ang apo ko sa tuhod. Tiyak na hindi ako susuko sa bagay na ito. Kahit na hindi ituloy ng chieftain, lalabas pa rin ako." Nagkatinginan ng ilang tao, puno ng galit ang mga mata. Sa oras na ito, nagsalita si Salem. Mula sa gilid, "Lahat, makinig sa akin. Hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari pagkatapos ng insidente kahapon? Una, ito ay si Aryazar.
Pagkatapos, mayroon kaming Horace Clark. Sa wakas, kahit na ang Grand Elder ay pumasok. Sa tingin mo ba ay magagawa natin ang lahat, Philip, sa Pamilya Clark? Ang lamig na ito ay parang talom N. Nakatago sa bagyo, malapit nang mapunit ang mundo. Nang makita ng mayordomo na nakaluhod pa rin ang pinuno, ipinaalala niya sa mahinang boses, "Chief, umaga na. Pwede ka nang bumangon." Gayunpaman, hindi pinansin ni Christian at nanatiling nakaluhod. Dahil nakaluhod pa siya, ang mga elder at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay, pati na ang mga young masters at young ladies, ay hindi nang ahas na bumangon. Sa sandaling ito, kinasusuklaman nila Philip sa kalagitnaan. Dahil lang sa kanya kaya kinailangan nilang lumuhad dito magdamag. Pagkaraan ng 10 minuto, isang grupo ng mga gwardya ang pumasok mula sa pangunahing pasukan ng Memorial Hall na pinamumunuan ng isang matandang nasa edad 50. Tiningnan niya ang lahat ng taong nakaluhod sa looban. Pagkatapos, lumapit siya kay Christian, bahagyang yumoko, at sinabi, "Chief, ang unang elder ay nag-utos na bumangon ka." At saka, gusto kanyang makita sa law enforcement hall. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Christian. Huminga siya ng malalim at nakayukong sinabi, "Naiintindihan ko." Kabanata 2063. Pagkatapos tumayo ni Christian, ang mga elder at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay, gayon din ang mga young masters at young ladies, sa wakas, ay nang-ahas na sumunod. Pagkatapos, umalis si Christian sa Memorial Hall kasama ang lalaking nasa edad 50. Pagkaalis ni Christian, ang iba pang miyembro ng pamilya ng sangay sa Memorial Hall ay naglakas loob na ilabas ang kanilang mga hinaing. Nako, manhid ang mga pako. Iyan ay ang lahat na sinumpa Philip kasalanan niya. Oo, damn it. Matapos akong lumuhad dito buong gabi, halos mamatay na ako sa gutom. Nahihilo ang grupo ng mga layaw na young masters at young ladies. Hindi na sila makapaghintay na umalis sa Memorial Hall at bumalik sa ginhawa ng kanilang sariling mga tahanan. Sa Memorial Hall, mahigit isang dosenang matatanda at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay ang nanatili. Sa sandaling ito, nagkatinginan sila. Ang ilan ay walang magawang umiling at bamantong hininga. Bago sinabing, babalik ako, kung gayon. After one night of suffering, hindi na kaya ng katawan ko. Aalis na rin ako. May mga bagay pa akong aasikasuhin sa kumpanya. Ilang sandali, ilang elder at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay ang nagpaalam kina Wade at Desmond. Sa Memorial Hall, iilan na lang ang natitira sa matandang masters at Desmond. Bang! Masungit ang mukha, sinipa ni Wade ang isang flower pot sa gilid. At sumigaw, "Damn it! Anong kabalbalan? Nabuhay ako sa loob ng 50 taon, ngunit hindi pa ako nakaranas ng gayong kahihiyan. Gaya kahapon." Malamig din ang ekspresyon ng mukha ni Hansel. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Kahit ano paman, hindi natin pwedeng pabayaan ang bagay na ito." Kumalat na ang balita tungkol sa nangyari kahapon. Ito ay pagkawala ng imahe at dignidad ng pamilya ng sangay. Kung hahayaan lang natin, bababa ang prestihiyo ng branch family sa Arcadia Island. Mawawalan ng saysay ang planong matagal na nating inilatag. Ngumuso si Desmond at sinabing, "Tama. Binubuli ng maldita na
Brat na iyon ang Branch family at pinatay ang apo ko sa tuhod. Tiyak na hindi ako susuko sa bagay na ito. Kahit na hindi ituloy ng chieftain. Lalabas pa rin ako. Nagkatinginan ng ilang tao, puno. Nang galit ang mga mata. Sa oras na ito, nagsalita si Salem. Mula sa gilid, lahat, makinig sa akin. Hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari pagkatapos ng insidente kahapon? Una, ito ay si Aryazar. Pagkatapos, mayroon kaming Horace Clark. Sa wakas, kahit na ang Grand Elder ay pumasok. Sa tingin mo ba ay magagawa natin ang lahat, Philip, sa pamilya Clark? Sa sandaling binigkas ang pangungusap na ito, tumahimik silang lahat. Oo. Ang insidente kahapon ay nagsalita na para sa sarili nito. Bukod dito, kahit ang Grand Elder ay kasali na. Ngayon, mahihirapan talaga silang gumawa ng kahit ano, Philip. So anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin? Labis na nag-aatubili si Wade. Nakatanggap siya ng pinakamalaking kahihiyan kahapon. Siya ay nanumpa, ngunit ang resulta ay hindi kasiya siya. Nagtaas ng kilay si Desmond, na sinundan ng pagkislap ng malamig. Naliwanag sa kanyang mga mata. Gumamit siya ng isang kilos ng pag-swipe sa kanyang leeg at sinabing, kung ganoon, bakit hindi natin subukang akitin Filipolobos ng Clark Manor at paalisan siya sa labas. Sa ganoong paraan, kahit na magsagawa ng investigasyon, hindi ito matutunton pabalik sa amin. Sa tingin ko magandang ideya. Iyon. Pumayag naman si Hansel. Gayunpaman, umiling si Salem at sinabing, mali ka. Pag-isipan mong mabuti. Philip naglakas loob na magdulot ng malaking kaguluhan. Sa unang araw ng kanyang pagbabalik. Bakit ganon? Nagdilim ang mukha ng ilang tao habang nakatingin sa isa't isa. Pagkatapos, lumingon sila kay Salem at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Kabanata 2064. Ngumiti si Salem at sinabing, lahat kayo nagamit na ni Philip upang maging tumpak, kami ay Philip ga. Oni. Pagkatapos ng lahat ng gulo kahapon, ang mata ng lahat ay nasa pamilya ng sangay. At Philip, kung may mangyari sa Philip Simela ngayon, maghay-hinala na ang lahat sa pamilya ng sangay. Pagdating ng panahon, kahit na hindi natin ginawa, ito ang ating gagawin. Kaya, gusto mo pa bang gumawa ng isang hakbang laban, Philip? Ito. Agad na natahimik ang lahat. Kapag pinag-isipan nilang mabuti. Totoo nga. Damn it. Ginagamit talaga tayo ng brat na iyon bilang mga pawn at shield. Si Desmond ay hindi isang tanga at agad na naisip ito. Hindi lamang ang pamilya ng sangay ang hindi makakilos laban, Philip, ngunit kailangan pa nilang subukang protektahan siya ngayon. Leon ay dahil ngayon alam na ng lahat na ang alitan sa pagitan ng pamilya ng sangay at Philippe. Tumaas hanggang sa puntong hindi na ito malutas. Kung ginamit ito ng isang interesadong partido sa atake Philip at anuman ang nangyari sa kanya, ang mata ng lahat ay nakatuon sa pamilya ng sangay. Katahimikan. Natahimik ang buong Memorial Hall. Ikinuyom ni Wade ang kanyang kamaunang may pag-aatubili at umungal, damit, ang batang iyon ay kapareho ng kanyang ama. Bumalik sa tirahan ni Connor. Sa oras na ito, si Connor at ang iba pa ay pinakawalan ni Philip. Sa bulwagan, si Connor ay nakaupo sa sofa at nakasandal sa kanyang naglalakad na tungkod na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa paligid niya, nakatayo sina Wade, Salem, Hansel, at iba pa.
Connor, ano ang dapat nating gawin dito? Philip dinamit niya. Tayong lahat, tanong ni Wade. Bahagyang umubo si Connor. Nanlamig siya sa cargo hold ng cruise ship. Aniya, huwag mo munang alalahanin ang bagay na ito. Tulad ng sinabi ni Salem, ang pamilya ng sangay ay naging target sa mata ng lahat. Kahit kaunting kilusan ay pagsasamantalahan. Kakalimutan na lang ba natin yun? Galit na sabi ni Hansel. Umiling si Connor at napabuntong. Hininga, kami ang may kasalanan. Sa pagmamaliit Filipang, karunungan at mga pagkanani. Ang pangyayaring ito ay maaring ituring na isang aral para sa ating lahat. Mag-settle down muna tayo. Pansamantala, pagkalipas ng 2 araw, Philip babalik sa isla para magbigay galang sa mga ninuno. Kung maaari tayong mag-isip ng mga paraan upang magdulot ng kaguluhan. Philip, nung araw na iyon, natuwa ang lahat sa mungkahing iyon. Oo, ang pagbibigay respeto sa mga ninuno ay isang malaking bagay. Kung magagamit nila ang araw na iyon at magdulot ng gulo. Philip, maganda yan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Wade. Nag-isip si Connor at sinabing, nalaman mo ba ang lahat tungkol sa background ni Win Johnston? Tulad ng sinabi ko sa iyo. Sagot agad ni Wade, Connor, tap na lahat. Ang B** na iyon ay talagang nabubuhay na anak ng mag-asawang iyon mula sa pamilyang Lovelace. Mabuti. Kung ganoon, ilalantad namin ang background ni Win sa araw na iyon. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung paano ipagtanggol at protektahan ng pangunahing pamilya ang B** na iyon. Philip, tinapik ni Connor ang kanyang tungkod sa lupa na may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Samantala, sa loob ng tirahan ni Levi, kasalukuyan siyang nakahiga sa isang malambot na gintong silk bed. Napapaligiran siya ng 4 na may kikisig na maid na minamasahe ang kanyang balikat at binti. Nakauwi na rin siya sa wakas. Namumuhay siyang parang pulubi. Sa panahong ito, inihagis niya ang baso ng alak sa kanyang kamay ng malakas sa lupa na durog-durog. Mapahamak ka, Philip Clark, hindi kita bibitawan. Umungol si Levi. Namumula ang kanyang mukha, at halatang lasing na siya. Sa oras na ito, tumakbo ang mayordoma at sinabing, Young Master Levi, hinihiling ni Young Master Lex na makita ka. Lex Clark. Bakit niya ako gustong makita? Natigilan si Levi. Kumunot ang noo niya, mukhang hindi masaya. Kabanata 2065. Hindi naging magkasundo sina Lev at Lex. Nagkaroon sila ng kaunting interaksyon sa isa't isa. Ngayon, talagang nakipagkita si Lex kay Levi, na naging sanhi ng isang pakiramdam ng pag-iisip sa kanyang puso. Habang nag-iisip, sinabi niya sa mayordomo, pasukin mo siya. Maya-maya, pumasok si Lex sa hall. At nakita niya si Levi na nakaupo sa sofa sa sala. Sa sandaling ito, namumula pa rin ang pisngi ni Levi at amoy alak ang katawan. Pagpasok ni Lex, yumoko muna siya at sinabing, Hello, Levi. Walang pakialam na sinulyapan ni Levi si Lex at nakangiting sinabi, Oh, andito na pala ang pangalawa kong kapatid. Nagtataka ako kung bakit mo ako hinahanap. Ito ang unang pagkakataon na bumisita ka sa aking abang tirahan nitong mga nakaraang taon. Palagi kong iniisip na ang aking lugar ay masyadong sira para sa iyong gusto. Isang punyal ang nakatago sa kanyang ngiti. Ang mga salita ni Levi
ay upang bigyan si Lex ng isang dila. Ngumiti si Lex at sinabing, Levi. Nagbibiro ka siguro. Ang iyong makapangyarihang reputasyon lang ang pumihil sa akin na bumisita. Hehe, dahil nandito ka ngayon. Sinasabi mo bang hindi na kasing lakas ng dati ang reputasyon ko? Biglang sabi ni Levi na may bahid N. Galit sa tono. Walang pakialam ang ekspresyon ni Lex habang nakangiting, hindi. Naman. Narinig ko lang yun yang. Master Philipong pangunahing. Pamilya ay maraming nagawang masama sa iyo. Hindi ko talaga kayang pakinggan, kaya naisipan kung puntahan ka. Napakunot ang noo ni Levi nang sumili ang matinding kislap sa kanyang mga mata. Aniya, salamat sa pag-aalala mo, kung ganoon. Ayos lang ako. Kung wala nang iba, maaari kang umalis. Kailangan kong magpagaling. Ito ay isang utos ng pagpapaalis. Ngumiti si Lex, humakbang pasulong, umupo sa isang gilid ng sofa, at sinabing, Levi, nandito ako ngayon para kausapin ka tungkol sa Philip, kung hindi ka tatutol. Mayroon akong magandang plano dito na makapagpapalabas ng iyong galit at sa parehong oras makakatulong sa iyo na mabawi ang iyong nawala na reputasyon. Tumaas ang kilay ni Levi at pinanangkitin si Lex. Lalong nagiging mapangahas ang lalaking ito. How dare he sit down directly? Gayunpaman, hindi itinuloy ni Levi ang gayong mga detalye ngunit ngini siya at sinabing, oh, sinasabi mo bang matutulungan mo akong magturo Filipisang leksyon? Ngumiti si Lex at sinabing, oo naman, pero hindi ko lang alam kung payag ka o sa halip maglakas loob ka ba? Naglakas loob ba siya? Hehe. Ganyan ka ba talaga kasabik na? Makita ako at Philip lumaban ka para umani ka ng pakinabang. Pagkasabi nito ay inihagis ni Levi ang tipat sa kanyang kamay sa lupa, bumangon, at tinuro si Lex. Galit niyang sabi, good for you, Lex. Clark. Hindi pa kita nakitang ganito. Palagi kang nananatiling mababang profile sa pamilya ng sangay. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka rin ng ganoon kataas na ambisyon. Sa pagharap sa galit ni Levi, kalmado si Lex. Tumawa siya ng mahina at sinabing, Levi, mali ang pagkakaintindi mo. Palagi na lang akong nakababatang kapatid. Sa palagay ko, ikaw ang kinabukasan ng pamilya ng sangay. Hindi ko talaga kayang makita kong Philip ginawa ko sa iyo, kaya naparito ako upang mag-alok ng aking tulong. Kung sa tingin mo ay may ulterior motive ako, aalis na ako. Pagkasabi nun ay tumayo si Lex. Yumuko at tumalikod na para umalis. Nakatayo si Levi sa sala at pinanood si Lex na naglalakad papunta sa pinto. Sa maikling distansya na mahigit 10 metro, tila bumagal ang oras at espasyo. Sa loob ng 10 metrong ito, nagplano ang dalawa ng maraming estratehiya at plano sa kanilang isipan. Biglang tumawa ng malakas si Levi at sinabing, Lex, mali ang pagkakaintindi mo. Medyo naguguluhan lang ako. Siyempre, dapat tayong magtulungan. Dahil maganda ang plano mo, bakit hindi natin pag-usapan? Sa sandaling iyon, isang pahiwatig ng tagumpay ang sumilay sa mga mata ni Lex habang nakatayo siya sa pintuan. Kabanata 2066. Pagkatapos noon, tumalikod si Lex. Bumalik para ni Levi. At sinabing, Levi, napakasimple lang talaga ng bagay na ito. Since Philip masama na ang pakikitungo sa pamilya ng sangay.
Magagawa natin ito. Matapos ang kalahating oras na pag-uusap, yumuko si Lex at umalis. Sa sandaling ito, tumayo si Levi sa harap ng gate habang ang mga kamay ay nasa likod at tumingin sa papaalis na likod ni Lex. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting tumigas, napalitan ng lamig. Mga lalaki, subaybayan ang bawat kilos ni Lex. Kahit anong gawin niya. At kahit sinong makasalubong niya. Kahit anong kainin niya, gusto ko ng detalyadong report sa lahat. Biglang seryosong sabi ni Levi. Sige. Oo, young Master Levi. Sa likod niya. Sagot ng isang guard. Bumalik sa villa ni Lex. Sa sala ng villa, nakaupo sa sahig ang isang matipunong lalaki habang nakatutok ang mata sa TV habang naglalaro ng video games. The woman na may maamong figure na nakaupo sa gilid, kinakalikot ang kanyang telepono. Nag-livestream siya sa isang live broadcast platform. Pagkabalik niya, tumayo si Lex sa sala at sinabi sa matipunong lalaki na naglalaro ng video game, Black Tiger, tanggalin mo yang stalker na yan sa labas. Ibinaba ng Black Tiger ang game console, tumayo, at umalis sa villa. The woman bumaba din sa live na broadcast, lumakad, at nagtanong. Kumusta ang pag-uusap ninyo ni Levi? Tumayo si Lex habang nasa likod. Ang mga kamay, seryoso ang mukha. Ngumisi siya at sinabing, hindi siya naniniwala sa akin, pero pumayag siya. The woman ang mga maselang feature ni Nakaibot sa panginginig. Habang tinanong niya, magpapatuloy pa ba tayo, kung ganoon? The woman ay tahimik. Pacific Dental. With a smile that expressed he had everything under control, Lex said. Why not? Ito ay mas kawili-wili sa ganitong paraan. Gusto niya akong gamitin, at gusto ko siyang gamitin. Tingnan natin kung sino ang huling tumawa. Kung matatalo ako sa pagkakataong ito, bakit ko pa ipaglalaban ang korona ng pamilya ng sangay? Sa sandaling ito, bumalik ang Black Tiger na umalis kanina. Kinaladkad niya ang isang walang buhay na bangkay sa kanyang kamay. Inihagis niya ito sa sala at sinabing, Young Master Lex, taga-young Master si Levi. Tumanggo si Lex at sinabing, alam ko, itapon mo. Gayon din. Magpadala ng mensahe kay Levi. Kung gusto niyang malaman ang bawat galaw ko, hindi na kailangan pang magpadala ng taong mamanman sa akin. Kaya ko na lang siyang isumbong araw-araw. Tumanggo ang Black Tiger, tumalikod. At kinaladkad ang bangkay. Sandali, sabihin mo rin sa kanya na magkikita kami Philip mamaya. Nakangiting sabi ni Lex na puno ng excitement ang mga mata. Okay, sagot ni Black Tiger at lumabas ng villa. Beef, bang. 0x. Sa panig na ito, nagngangalit si Levi. Pagkatapos niyang matanggap ang ulat mula sa kanyang mga nasasakupan, binasag ni Levi ang maraming mahahalagang bagay sa sala at umungol, damn that Lex Clark. Sinasadya niya akong asar. Makikita niya Philip. Ano ang gusto niyang gawin? Makikipagsanib puwersa ba siya sa Philip para harapin ako? Magaling. Tingnan natin kung anong mga pakulo niya. Balik sa Philip, na nasa tirahan niya. Kasama sina Win at Mila. Sa sandaling ito, pumasok ang gwardya at sinabing nakayuko. Young Master Philip, hinihiling ni Young Master Lex na makita ka. Lex Clark. Bakit niya ako gustong ang noo makita? Philip nakakunot. Medyo nagulat. Kabanata 2067. Sa sala ng tirahan, Philip umupo sa
sofa at tumingin kay Lex na nakaupo sa gilid. Ngumiti siya at nagtanong, "Bakit mo ako pinuntahan?" Humigop si Lex ng tsaa na ginawa ng katulong at inilagay ang tasa sa mesa. Nakangiting sinabi niya, "Narito ako upang humanga sa malakas na hangin ng iyong master ng pangunahing pamilya. Magtulungan." Philip humalaklak na may banayad. Nakislap sa kanyang mga mata at sinabing, "Bilisan mo at sabihin ang iyong negosyo. Kailangan kong samahan ang aking asawa sa labas mamaya." Tumanggaw si Lex at direktang sinabi, "Gusto kong makipagtulungan sa iyo." Philip ngumisi at nagtanong, "Nabanggit mo na ba ito kay Levi?" Nang marinig ito, bahagyang itinaas ni Lex ang kanyang mga kilay. Tumanggo, at nakangiting sinabi, "Meron," at pumayag siya. "Kung ganoon, sa pagpunta mo rito para kausapin ako, ikaw ba ang magiging middleman na magpapakita ng palabas para lang maupo ka at panoorin ang laban nating dalawa habang naghihintay na umani ng mga benepisyo?" Philip nakangiting tanong habang unti-unting nagdidilim ang mukha nito. Tumanggaw si Lex, kinagat ang kanyang mga labi, at sinabing, "Oo naman, wala akong naitatago sa iyo." Gaya ng inaasahan ng tagapagmana ng pangunahing pamilya, ang iyong karunungan ay talagang hindi maihahambing sa akin o ang kay Levi. Philip sabi, Itigil mo na ang pambabalo mo. Dahil naglakas loob kang lumapit at makipag-usap sa akin tungkol sa pakikipagtulungan. Nangangahulugan ito na alam mo kung ano ang gusto ko at ang mga kahihinatnan ng paggawa nito. Talagang gusto kong malaman kung bakit ka naglakas loob na pumunta at makipag-usap sa akin tungkol sa pakikipagtulungan. Hindi ka ba nag-aalala na malaman ni Levi at balikan ka? Tumayo si Lex, pumunta sa gilid. Tumingin sa sungay na kulay jasper na nakasabit sa dingding, at sinabing, "Philip, alam mo bang 15 taon na akong nagtitiis at 20 taon na akong nakatira sa pamilya ng sangay. All this time, low profile lang ako. Para akong bakla at walang pakialam sa kahit ano. Nagkunwari akong walang alam. Alam mo ba kung bakit ko ginawa iyon?" Philip nagmuni-muni at sinabing, "Hindi talaga ako mahilig makinig ng mga kwento. Mas interesado ako sa mga benepisyo." Patuloy ni Lex, "Naghihintay ako ng pagkakataong maghayganti sa pamilya ng sangay. Noon, dinala ako ng nanay ko sa Arcadia Island. At kinutya at hinamak ng lahat sa pamilya ng sangay. Sa palagay nila, *T lang ang nanay ko at ako ang bastos niyang anak. Sa loob ng 15 taon, natatandaan ko pa rin ang huling sinabi sa akin ng aking ina. Noong gabing siya ay pinilit nilang mamatay. Sinabi niya sa akin na magtiis at magpatuloy sa buhay. Nagtiis ako sa loob ng 20 taon, at 15 taon na akong pinagmumultuhan ng pagkamatay ng aking ina. 20 taon. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mamuhay sa puot? Sa loob ng 20 taon sa ilalim ng mga titig at paghamak ng lahat. Gusto kong maghayganti sa pamilya ng sangay. Gusto kong maghayganti sa mga taong pinilit ang aking ina na mamatay. Gusto kong lumuhad silang lahat sa harap ng lapida ng aking ina at humingi ng tawad." Nagnganga ang ngipin ni Lex at sinabing, dahil sa kanyang emosyon, nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan at pulang-pula ang kanyang mga mata. Isang galit na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Philip na tahimik siya habang nakatingin kay Lex at sinabing, "Sorry, hindi kita matutulungan."
Pagkatapos, Philip tumayo na para umalis. Napatingin si Lex Phillips aalis na. Pabalik at nagsalita sa pamamagitan ng clenched ngipin. Maaari mo akong tulungan. Hanggat tinutulungan mo akong makuha ang pinakamataas na posisyon ng pamilya ng sangay, sa hinaharap, ang pamilyang Clark ng sangay ay palaging magiging masunurin sa iyo, Philip Clark. Ang kanyang mga salita ay hindi malakas ngunit matunog. Nakatalikod siya kay Lex. Philip ngumuso at sinabing, upang matulungan kang makuha ang pinakamataas na posisyon ng pamilya ng sangay, kailangan kong makita ang iyong lakas. Pagkatapos sabihin ito, Philip humakbang palayo. Tumayo si Lex sa malaking bakanteng bulwagan ng ilang minuto bago siya tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, Philip lumabas mula sa likod at tumingin sa paalis na likod ni Lex. Sa isang mahinang ngiti, sinabi niya, sana hindi mo ako pababayaan. Kabanata 2068. Sa hapon, Philip inilayo si Win sa Clark Manor. Dahil kara-rating lang ni Win sa Arcadia Island at hindi pamilyar sa maraming lugar, Philip binalak na ilabas siya at mamili. Pangalawa, Philip gustong makita kung paano nagbago ang Arcadia Island sa paglipas ng mga taon at makita kung gaano kalayo ang naabot ng mga kamay ng pamilya ng Branch. Sa unang paghinto, Philip dinala si Win sa isa sa mga business property ng pangunahing pamilya sa Arcadia Island. Si George Thomas, ang butler na responsable para sa ilan sa mga ari-arian ng pangunahing pamilya sa Arcadia. Young Master, nandito ka na. Ngumiti si George ng papuri at sinabi kay Win, Young Madam, mas maganda ka ngayon. Ngumiti si Win at sinabi kay George, Mr. Thomas, hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw ang mayordoma ng pamilya Clark. Ngumiti si George at sinabing, Young Madam, marami ka pang bagay na hindi mo paniniwalaan sa hinaharap, kaya matutong tanggapin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Huminga ng malalim si Win at tumingin Philip na malapad na nakangiti sa tabi niya. Philip lumingon kay George at seryosong sinabi, nandito ako ngayon para kausapin ka. Pagkalipas ng 2 araw para sa araw ng paggunita ng mga ninuno, kailangan kong gumawa ng ilang paghahanda. Nag-aalala ako na ang pamilya ng Branch ay magdudulot ng gulo para sa akin sa araw na iyon. Tumango si George at sinabing, You're the young master of the main Clark family. Kung ang pamilya ng sangay ay talagang nagpasya na guluhin ka sa seremonya, natatakot ako na ito ay magiging kontraproduktibo. Philip malamig na ngumiti. Ngayong masama na ang pakikitungo ko sa pamilya ng sangay, tiyak na hindi sila magsisikap na supilan ako. Naluluji man sila, hanggat maaari silang magdulot ng pinsala sa akin. Ang layunin ng pamilya ng sangay ay makakamit. Kaya naman, gusto kung tulungan mo ako ng pribado. Ayusin ang mga tao na ilagay ang Arcadia Island sa ilalim ng martial law at hintayin ang aking utos na kumilos anumang oras. Katabi niya, gulat na tanong ni Win. Phil, lalabanan mo ba ang pamilya ng sangay? Anong nangyayari dito? Philip tinikom ang kanyang mga lab kay George, na tumango at maikling sinabi kay Win ang tungkol sa alitan sa pagitan ng pangunahing at sangay na pamilyang Clark. Magagawa sa sarili nilang pamilya. Matapos makinig, dahan-daang ibinaba ni Win ang kanyang ulo at bumulong, sobra. Paano nila ito? Philip ngumiti ng pilit at sinabing,
Ang pansariling interes ang dapat sisihin. Maging sina Martin at Bernard Johnston ay handang patayin ang kanilang mga kamag. Anak para sa maliit na Beacon Group. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Clark, at maaari kong mamanahin ang 70% ng industriya ng mundo sa hinaharap. Walang magawang tumango si Win at sinabing, oo, si Uncle Martin ay, teka, 70% ng buong industriya ng mundo. Tama ba ang narinig ko? Ang kayamanan ng pamilya Clark ay bumubuo ng 70% ng industriya ng mundo, sabi ni Win na parang hindi makapaniwala. Alam ko na ang pamilya Clark ay kahanga-hanga. Ngunit kung sasabihin mong 70% ng industriya sa mundo, napaisip si Win Philippi muling nagsisinungaling sa kanya at itinakip ang kanyang mga braso na parang galit na. Galit Philip tinatanggap siya bilang card. Philip at saglit na nagkatitigan si George bago tumawa ng malakas. Galit na sabi ni Win, anong tinatawa-tawa mo? Sabi ni George, young madam. Parang wala ka talagang alam sa pamilya Clark. Dinala mo ba yung card na binigay sa'yo ng young master last time? Riverdale. Tanong ni Win at mabilis na inilabas ang card na iyon Philip binigay sa kanya noon sa ito ba ang isa? Inosenteng tanong ni Win habang nakadilat ang mga mata. Kabanata 2069. Hinaplos ni George ang kanyang balbas at sinabing, oo, ito ang card. Pagkatapos, same time na sinabi ni George, young madam, mayroon bang simbolo ng gintong isla sa ibabang kaliwang sulok ng card na ito? Tumingin si Win at talagang nakita. Sa nakaraan, Philip ibinigay sa kanya ang card na ito at sinabi sa kanya na may pera dito na magagamit niya sa tagulan. Sa sandaling ito, tumingin si Win Philip at kinagat ang kanyang mga labi. Philip nilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon at mahinang ngumiti. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang card na ito ay ibinigay sa bangko sa Riverdale noong nakaraang pagkakataon. Dapat mayroong 1 bilyon sa loob nito. Noon, nang tingnan ni Martha ang balanse, halos matakot siya ng 100 milyon. Kailan Philip nagbukas ng account para kay Win, nagdeposito siya ng 1 bilyon. Alam ni George ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, Philip ang pamamahagi ng arian niya ay dapat gawin sa pamamagitan ng vault ng pamilya Clark. Kaya, nakipag-ugnayan si George sa presidente ng bangko. Noong panahong iyon, ang card na ibinigay kay Win ay eksklusibong card din ng pamilya Clark. Gayunpaman, hindi ito napansin ni Win sa oras na iyon, at hindi rin napansin Philip. Ngumiti si George at sinabing, young madam, ang card na ito ay simbolo ng pamilya Clark. Ang mga pangunahing tauhan lamang ng pamilyang Clark ang karapat dapat na magkaroon nito. Alam mo ba kung magkano ang pera? Hindi naman ganoon kalaki ang 1 bilyon. Sa mga tanong ni George, napailing-iling si Win. Philip nakangiting sabi, Winnie, let's do this. Nagkataon lang na may pag-uusapan kami ni George na hindi mo maintindihan, bakit hindi ka bumaba? May malaking internasyonal na bangko sa ibaba. At matutulungan mo akong mag-withdraw ng pera. Maaari mo ring tingnan ang balanse sa card. Habang sinasabi yon, pareho Filipat. Si George ay may mga misteryosong ngiti sa kanilang mga mukha. Natarantang tumango si Win. Kinuha ang kanyang bag, at bumaba. Habang nasa daan,
Habang iniisip ito ni Win, mas lalong hindi siya naniniwala. Exaggerated na kaya ito? Gaano man kalakas ang mga Clark, sila ay isang pamilya. Lamang, hindi isang bansa. Paano nila pagmamayari ang 70% ng industriya ng mundo? Dahil dito, nakarating si Win sa isang internasyonal na bangko. Philip hindi sinabi kung magkano ang bawiin. Naghintay si Win sa pila at sa wakas ay turn na niya. Hello miss, paano kita matutulungan? Magalang na tanong ng teller sa front desk. Gusto kong mag-withdraw ng pera. Magkano ang gusto mong bawiin? Naisip ito ni Win at napangiti. Gusto kong i-withdraw ang lahat ng pera dito. Naisip niya sa sarili, tingnan natin kung magkano ang pera sa loob ng tinatawag na eksklusibong card ng pamilyang Clark na ito. Sa opinyon ni Win, magkakaroon lamang ng ilang milyong dolyar sa card sa pinakamaraming. Kung tutuusin, kahit mayaman ang pamilya Clark, malamang na hindi sila makapaglagay ng ilang daang milyon sa isang card. Ipinasok ng teller sa front desk ang card ni Win sa isang makina sa counter at kinuha ang data. Pagkatapos ng 3 hanggang 5 segundo, sumigaw ang teller sa front desk bago nahulog sa stool. Natigilan si Win, iniisip kung ano ang nangyayari. Natakot ba siya sa dami ng pera? Hindi pa ba nakakita ng ilang milyong dolyar ang isang teller sa bangko? Maya-maya, bumangon ang teller na parang nakakita ng multo. Sigurado ka bang gusto mong withdraw lahat ng pera dito? Muling kinumpirma ng teller. Ba? Oo. Kung mayroon kang kaso upang ilagay ang pera, mangyaring bigyan ako ng 2. Bibili ako sa market price. Magalang na ngumiti si Win sa pag-aakalang ito ay talagang nakikigulo ang teller na ito. Siya ay dapat na isang bagong dating. Kinuha ng teller ang card, tiningnan ang karatula ng gintong isla, at halos himatean nang makita ang kinakabahang hitsura ng teller. Nag-aalalang nagtanong si Win, ayos ka lang? Natigilan ang teller. Napalunok siya at nagmamadaling sinabi kay Win, please wait a moment. Masyadong malaki ang usaping ito. Hindi ko ito kakayanin para sa iyo. Mangyaring maghintay habang kinukuha ko ang tagapamahala ng sangay. Matapos tumango si Win, tumakbo palabas ang teller na babae na parang pana na umalis sa bowl. Manager, tingnan mo. May masamang nangyari, sumugod ang teller sa opisina ng manager. Habang sumisigaw sa loob ng opisina, ang manager ay nakikipag-usap sa isang VIP customer tungkol sa mga tuntunin ng isang loan ng isang teller mula sa front desk ang sumugod sa kanya na parang takot na mabangis na kabayo. Pinandilatan siya ng manager at sinabing, Mary, bakit ka naguguluhan? Hindi ka ba marunong kumatok sa pinto? Hindi mo ba alam na may bisita ako dito? Mabilis na yumoko si Mary at humingi ng tawad. Pasensya ka na, manager, masyado ng malaki ang kaso na ito. Kailangan kong isumbong sa iyo. Tumango ang manager at nagsabi ng ilang magalang na salita sa kliyente. Pagkatapos, na may hawak na tasa ng tsaa, inakay niya si Mary sa pintuan. Kabanata 2070. Ano ang dahilan kung bakit ka naguguluhan? Sabihin mo sa akin. Paf. Naka-full leadership mode ang manager at nagsalita habang umiinom ng tsaa. Manager, tingnan mo. Habang sinasabi iyon, inabot ni Mary ang card ni Win sa manager. Sabi ng isang babae sa labas, gusto
niyang i-withdraw ang lahat ng pera dito. Nang makita ng manager ang Golden Island sa card, tumalsik siya ng isang subo ng tsaa sa dingding. Hindi ba ito ang eksklusibong Gold Island card ng pamilya Clark? Ang mga Gold Island card ng pamilya Clark ay inisyo ng punong tanggapan ng higit sa 200 alyansa sa bangko. Dahil ginagamit lamang sila ng mga miyembro ng pamilyang Clark, napakaliit ng bilang ng mga pagpapalabas. Ang card na ito ay nakilala lamang ng mga executive ng bangko at mga katulad nito. Gayunpaman, ito ay Arcadia Island. Makikilala ng lahat ng kawani ng bangko ang card na ito. Natulala ang manager. Itinaas niya ang bank card, binaliktad ito, at patuloy na bumubulong. Oo, tama. Ito ang Gold Island card ng pamilya Clark. Sabi ni Mary, tama. Manager, Conch. Sasabihin mong ito ang Gold Island card ng pamilya Clark, paano? Posible na ma-withdraw ng tao ang lahat ng pera sa card na ito. Tumango ang manager. Tama si Mary. Hindi bababasa ang Gold Island card ng pamilya Clark ay magkakaroon ng 1 bilyong cash at 1 bilyong kredito. Kung ang buong halaga ay na-withdraw, hindi ito magiging sapat kahit na sila ay walang laman sa buong bank vault. Gayunpaman, ang lugar na ito ay matatagpuan sa panlabas na lugar ng Arcadia Island, halos 100 kilometro ang layo mula sa pinakasentro ng Clark Manor. Sino ang marangal na tao na pumunta dito para mag-withdraw ng pera? Pawis na pawis, nauutol ang manager at nagtanong, Mary. Sinong marangal na tao ng pamilya Clark ang nasa labas? Ilang cash transport truck ang dinala nila? Nag-withdraw ba sila ng napakaraming pera para sa disaster relief? Mabilis na sinabi ni Mary, manager. Walang cash transport truck sa labas, at hindi ko rin kilala ang babae sa labas. Kilala namin ang lahat ng miyembro ng pamilyang Clark na nagmamay-ari ng card na ito tulad ng likod ng aming mga kamay. Hindi mo siya kilala. Walang cash transport truck. Nagtatakang tanong ng manager. Ito ay Arcadia Island, at ang taong may card na ito ay dapat na isang pangunahing miyembro ng pamilyang Clark. Bukod dito, ang pag-withdraw ng napakaraming pera ng walang cash transport trucks. Ito ay talagang nakakalito. Maaaring ito ay isang pribadong pagbisita. Sinabi ni Mary, oo, sinabi sa akin ng taong iyon na punan ang 2 kahon ng pera at sinabing bibilhin niya ang mga ito sa presyo ng merkado. Natigilan ang manager, at dumilim ang mukha. Mary, ilang taon na ang taong iyon sa labas at paano siya? Bihis. Sagot ni Mary, ordinaryong babae lang siya pero napakaganda niya. Sa edad niya, nasa 20s na siguro. Siya. Ang kanyang mga damit ay mula sa ilang mga ordinaryong tatak na karaniwan kong isinusuot din. Kaya, hinala ko. Nag-alinlangan si Mary, nag-aatubili na magsalita pa. Hinampas ng manager ng malakas ang pader at sinabing, damn it. How dare she steal this type of card? Sa tingin ko ang munting babaeng ito ay pagod ng mabuhay. Sa bulwagan ng bangko, nakaupo pa rin si Win sa front desk at naghihintay. Nagtataka siya kung bakit hindi bumalik ang teller. Pagkaraan ng napakatagal na panahon. Sa oras na ito, isang piercing alarm ang biglang tumunog sa bangko. Tutunog lang ang alarm na ito kapag may nangyaring malaking insidente tulad ng pagnanakaw sa bangko.
Nang marinig ng mga tao sa bulwagan ang alarma na ito, tumakas sila sa gilid sa takot. Kaagad pagkatapos, ang mga pinto ng bangko ay nagsara ng malakas. 4 o 5 espesyal na tauhan ng seguridad ang lumabas mula sa gilid. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng bomb suit, steel helmet, malalaking, transparent na kalasag, at steel pipe na mga sandata sa hugis ng crescent shovel. Sa likuran nila, tinanong ng manager si Mary, siya ba iyon? Siya yon. Sagot ni Mary. Tumango ang manager, tinuro si Win, at marahas na sinabi, bilis. Arestuhin siya. Maraming salamat po. God bless. I love mo mahal. Okay.